manifestasyon mula sa Espiritu Santo ni Inang Iscariot. Sumainyo ang kapayapaan. Magbigayan kayo sa isa't isa ng kapayapaan. Maraming salamat aking mga anak na minamahal. Malungkot man ang panahong inyong napagmamasdan ng mga kaganapan na dumarating at paparating. Subalit, huwag kayong makalala. Ang manalangin kayo sa isa't isa at mabigkis kayo lagi ng pagkakaisa, pag-iibigan. Dahil ito ang magiging susi. Higit ang pananalangin ang inyong magiging sandata upang mapuksa ang kalaban. Patuloy lamang kayo sa itinakda ng Diyos na pananalangin. Dahil sa mga oras na ito, lagi niyang pinagmamasdan kung ano ang kahihinatnan ng kanyang mga sinusukil na mga anak sa mga lugar na ito. Subalit naroroon ang kanyang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanilang lahat. Dahilan lamang sa mga namumuno ng kaguluhan ito kung bakit maraming buhay
Maraming kapigatian ang naganap at nararanasan ng inyong mga kapatid. Maraming pangamba at takot at pag-aalala. Maraming gutom, kahirapan at pagtitiis at pagdurusa. Dahil ang lahat ng ito ay gawa ng kalaban. Napuno ang kanilang mga puso ng galit, puhot, at mas higit pa na sinamba nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga kapangyarihan. Ang kayamanan ay ginamit nila sa hindi wasto. Kung bakit ang mga bagay na ito ay marami nagsakripisyo at nag-alay ng buhay sa hindi nila alam na mga panahon na ito'y sasakitin nila. Kaya't aking mga anak, kayo man ay mapakalan. Mahirap man ang inyong mga buhay sa paningin ng inyong mga kapwa-tao sa sanglibutan. Subalit kayo ay napagsusumikapan ninyong sundin ang kapatid ang inyong mga pinanumpaang pangako sa Diyos. Kaya't sa kabila ng lahat ng ito, laging may kalakip at may nakalaan ng mga biyaya sa inyong mga. Walang sino man ang makapagliligtas ng bawat sarili. Subalit kung kayo ay mananatili na naglilingkod, mananatili na hindi susuway sa mga mahalagang ipinag-uutos ng Diyos, tiyak na kayo ay hahaba pa ang inyong mga buhay. Karamihan sa inyo ay nasa lapit hapon na. Subalit, tinanais ninyo at hinahangad ninyo ng inyong mga sarili ay buong pusong ialay ninyo, buong ipaglingkod ninyo. Dahil kung ano man ang inyong mayroon sa inyong mga kamay, pumunti man yan, ay itinutulong ninyo sa gawain ng Diyos. Kung ano man ang laman ng puso ninyo, pinapadama ninyo ang tunay na pag-ibig at tapat at makagulmanan na inyong mga salita na nagmumula sa kanyang mga aral at kapatid. Ganoon nga ang inyong panatilihin at ganapin aking mga anak, upang ang inyong bayan, ang inyong bansa ay hindi maranasan ang mga pasakit na inyong nararanasan ang inyong mga kapwa sa lugar nilang ito. Kaawa-awa ang magiging kalagayan ninyo kung sakitin ninyo ang ganang kaguluhan. Salot ng kaguluhan ay maraming naidudulot na masama. Maraming naidudulot na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At maraming naidudulot itong nakahirapan, kawalan, gutom, at marami pang sakit at karamdaman. Kaya tungarin ninyo na magkaisa kayo lagi sa pananalangin. Sa pangalan ng Diyos, na lagi kayong magpagtipan sa amin. Dahil ito ang takdas sa komunidad ng Diyos na pumili at umirang sa bawat isa. Kaya't ang kabutihan lagi ay panatilihin, ibahagi at ipalaganap ito sa kapwa, sa buong sanglibutan. At huwag kayong mapagod, pumili, pagpahalaga
sa lahat ng mga mahalagang bagay na nagmumula sa Diyos. Pasalamatan at laging humingi ng kapatawaran sa pag-ibig. Dahil kayo ay tao pa na nasa langit, naglalakbay pa sa mundo nito. Subalit, naririyan pa rin ang inyong mga kanya. Naway aming mga anak na uunawaan kung bakit kung paman ito na ay aming itinuri sa inyo upang mapaghandaan ninyo ang mga paparating na sana at maging matatag ang bawat isa sa pananalig at pagtitiwala at pananampalataya sa lahat na wala na kayong magagawa bilang tao. Subalit ang Diyos, siya ang inyong kailangan sa inyong mga buhay magpakailan. Sa ngalan ng